Ang lalaking ito ay kinalabit ang gatilyo at bawat isa sa mga bala ay tumama sa pako ng may nakakatakot na katumpakan. Pagkatapos ay dumating ang huling putok. Dumiretso ang bala sa pako at ibinaw nito sa kahoy, ngunit iyon pa lamang ang unang pagsubok. Muli niyang itinaas ang pistola, nagpaputok, at pinanood ang bala na tumalbog ng 2 beses bago tumama sa baluting nakasuot sa sarili niyang balikat. Ngunit lalo pang naging mapanganib ang hamon. Sa pagkakataong ito, isang tasa na nakapatong sa kanyang ulo ang magiging target. Tumutok si Jacob, kinalabit ang gatilyo, at eksaktong natamaan ang target. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan sa buong arena. Dahil sa ipinakitang husay, kinilala si Jacob bilang isang marangal na duelist. Ngunit kinabukasan, hinarap niya ang isang hamon na hindi sapat ang husay lamang upang manalo. Naglabas ang tagahatol ng 2 revolver. Isa lamang sa mga ito ang may bala. Inilapag niya ang 2 baril sa lupa at hinayaang ang Maharlika ang unang pumili. Hinawakan ng Maharlika ang unang revolver. Ngunit bigla siyang nagbago ng isip at pinili ang ikalawa. Dahil dito, ang unang revolver ang napunta kay Jacob. Alinsunod sa tradisyon, itinaas ng 2 lalaki ang kanilang mga baril, itinutok ang mga ito sa isa't isa, at sabay na kinalabit ang mga gatilyo. Ngunit sadyang ibinaba ni Jacob ang kanyang baril. Hinayaan niyang ang Maharlika ang unang magpaputok. Umalingaw-ngaw ang putok. Pagkatapos mahinahong itinaas ni Jacob ang kanyang revolver, idinikit ito sa noo ng Maharlika at nagpaputok. Nang matiyak niyang tapos na ang duelo, basta na lamang siyang tumalikod at naglakad palayo. Doon nabunyag ang katotohanan tungkol kay Jacob. Isa pala siyang dating Maharlika na kumikita ng pera sa pamamagitan ng pakikipagduelo para sa ibang mga Maharlika. At hindi nagtagal, dumating ang panibagong misyon. Sa pagkakataong ito, magaganap ang duelo sa loob ng isang bodega. Isang malaking tabing ang naghihiwalay sa 2 lalaki, kaya hindi nila talaga makita ang isa't isa. Kailangan nilang magpaputok batay lamang sa kanilang kutob. Bigla namang tumama ang sinag ng araw sa tabing at lumitaw ang anino ni Jacob. Nakita iyon ng kanyang kalaban at agad na nagpaputok, ngunit nakaiwas na si Jacob, hindi siya tinamaan ng bala. Gumanti ng putok si Jacob at muli na namang nagwagi sa isang duelo, ngunit ang sunod-sunod niyang tagumpay ay nagdala rin ng matinding problema. Dumating ang mga pulis sa kanyang bahay at inaresto siya dahil sa pagpatay sa iba pang mga Maharlika. Mas malala pa rito, may mga taong nagsimulang questionin kung tunay nga ba siyang isang Maharlika. Kaya nagpasya siyang patunayan ito sa pinakamapanganib na paraan. Kumuha siya ng isang revolver, nilagyan ito ng iisang bala lamang, at hinamon ang Maharlika sa isang laro ng Russian roulette. Nagsimula silang magpalitan ng paghila sa gatilyo, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay muling dumating ang pagkakataon ni Jacob, at muli ring hindi pumutok ang baril. Sapat na iyon. Sa wakas ay nawalan ng lakas ng loob ang Maharlika at idineklarang hindi na niya muling kukwestiyonin ang pagiging Maharlika ni Jacob. Bago tuluyang umalis, nagpaputok si Jacob ng isa pang huling bala sa lupa, natigilan ng Maharlika. Doon tuluyang naunawaan ng lahat ng nanonood kung gaano katapang at kawalang takot si Jacob.